So, ang next na gagawin natin is, ah, siyempre ang JS natin need natin siyang i-connect sa mismong CSS natin. So, ang gagawin natin, magse-set lang tayo ng import dito and gagamit tayo ng double quotation, dot, and then yung, backslash natin and then tatawagin niyo yung, top bar dot CSS niyo. Then after nun, semicolon niyo lang siya. So, para mag-connect yung ating CSS and JS. We will set yung import din natin and maglalagay ako dito ng variable na gagamitin ko para sa image. So, review para sa Facebook review natin na kukunin ko or using yung from natin. And then, ang gagawin natin, dalawang dot and backslash para sa directory natin. And then ang gagawin natin, pupuntahan niyo lang si asset. Since si asset siya yung may hawak ng mga images natin. And then backslash ulit, makikita niyo na dito yung image na nilagay natin. So since for freview siya, so pipiliin natin si freview ng Facebook. Then after nun, semicolon lang natin siya. And copy na lang. And then paste natin siya. So same thing, pag backslash mo, kukunin mo lang si greview at papalitan mo lang yung pangalan nito na greview. Yan. So, ngayon, we already imported yung dalawang images natin. So, ang gagawin na lang natin, i-declare natin sila maya-maya. So, ang first step natin dito is, of course, to create yung function natin na tatawagin natin na top bar. So, sa top bar natin, since function siya, meron siyang parameter or yung opening and closing parenthesis natin. And, meron siyang curly bracket. So, yung opening and closing curly bracket natin. Now, sa function, we need yung return. Kasi may ibabato tayong mga data sa mismong web natin. So, gagamitin natin yung tinatawag natin na return. And ang return natin, meron siyang opening and closing parenthesis din. So, ang gagawin nyo sa loob ng opening and closing parenthesis na yan, dyan natin ilalagay yung magiging business logic natin. But before that, isa-semicolon lang natin yung end ng return natin. So, after nun, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng div dito. So, sa div natin, magkakaroon tayo ng class name. So, ito yung mga gagamitin natin sa CSS natin later on. So, ang gagawin ngayon is tatawagin natin yung ating div na to na top bar. Since we're going to work with top bar. Okay, so after nun, ang next na gagawin naman natin, since ang magiging focus kasi natin, yung mismong mga reviews natin, nasa left side sila ng top bar natin. So, ang gagawin natin ay mag-create tayo ng div dito ulit. And sa div natin, ilalagay natin yung class name. So, sa class name natin, tatawagin natin siyang top bar left. Kasi nasa left side yung mga images na to. Then, closing. Then, sa loob ng top bar natin, dito natin tatawagin yung dalawang image natin. Okay? So, first ay magkakaroon po tayo ng img dito. We all know what is img. And then, yung src natin. And then, after nun, ang next na gagawin natin ay aalisin muna yung double quotation, pero maglalagay ka ng curly bracket. So, sa curly bracket mo, tatawagin mo si freview or yung inimport natin na image. And then, after nun, gagamit tayo ng alt para in case na hindi mag-load yung image natin, meron tayong text na lilitaw. So, let's say, sasabihin natin, Facebook review. So, yung alt natin gagana lang kapag nasira or hindi nag-load yung mismong image natin. Yan lang naman yung pinaka-purpose niya.
And then after nun, iko-close na natin yung image natin and siyempre ID tayo so copy and paste ang gagamitin natin dito. Now, papalitan lang natin ng G-Review ito at papalitan natin siya ng Google Review. Okay? So, yun ngayon yung magiging tawag dito, images natin sa top bar natin. Now, later on kasi, sa right side naman, so left side kasi to, sa right side naman gagamit kasi tayo ng icon. So, ang gagawin natin, again, pupunta ka tayo kay terminal. Sa terminal natin, ang gagawin natin, tatawagin natin yung npm natin and mag-i-install tayo dito ng tinatawag natin na React icons para makagamit tayo ng mga icons. So, ira-run natin siya. Yeah. So, after nun, so okay na, na-install na yung package natin for icon. So, i-close ko lang siya. So, after nun, mag-a-update ulit tayo dito sa top bar natin. So, ang gagawin natin, dito sa baba ng mga import natin, mag-i-import ulit tayo and maglalagay tayo ng opening and closing curly bracket. So, gagamitin natin yung FA. Yan. Ito yung gamit natin for icon. So, hanapin ngayon natin si Facebook. Yan. Then, after nun, so, automatic nalagay na yung from React Icons FA natin. So, after nun, syempre, hindi lang si Facebook ang gagamitin natin. Gagamitin din natin yung tinatawag natin na Instagram. Then, after nun, meron din tayong home. So, tatlong icons yung gagamitin natin. So, home, Facebook, and Instagram. Para at least, kapag inopen natin yung mismong web natin, makikita natin dyan yung ating mga icons and images na Google reviews. Okay? So, after natin ilagay yan, next naman natin is magkakaroon na tayo ng icon for right side. So, again, ito yung nasa left side natin. So, again, nasa loob ka pa rin ng top bar natin. Ito. So, dapat hindi ka aalis kasi ito ay for left side lang naman. Tapos, ito naman yung for right side natin. So, ang gagawin natin, mag-create lang tayo ng div dito and isa-set natin yung class name natin into top bar. At this time, ay right naman ang gagamitin natin. Then, okay na. So, meron na tayong div for right. So, ang gagawin natin, call out na lang natin yung ating mga tawag dito, mga icons. So, gagamit tayo ng href. No? So, sa href natin, lagay muna natin yung slash kasi wala pa naman tayong link. Or gusto lang natin yung home natin, i-load niya yung kung nasaan siya ngayon. So, ayan. So, ngayon, after nun, gagawin natin, tawagin natin si FA home. Okay. So, after nun, copy lang natin siya. Paste. And then, yung href natin, kung meron na kayong link sa Facebook, lagay nyo lang dyan. Pero at this moment, wala pa naman. So, ang gagawin natin, FA, then Facebook. Then, copy ulit. And then, next naman ay FA Instagram. Okay, so yan ngayon yung sa right side naman natin. So, after nyan, ang gagawin natin, syempre, i-export natin yung mismong project natin. So, export, default, tapos sabihin natin, ito yung top bar natin para ma-call out natin siya mamaya sa mismong app.js natin. So, pupunta tayo dito sa app.js natin.
So, sa app.js natin guys, dito kasi tayo nagra-route. So, ang gagawin natin, i-delete nyo lang itong mga 'to, yan. Then, delete nyo rin itong mga 'to. So, ang gagawin natin is mag-i-import oops, sorry, hindi natin aalisin yung sa logo. Pero ang gagawin natin, mag-i-import tayo dito yung 'to. Kunin niyo 'to para hindi kayo malito. Kunin niyo 'to, then i-declare niyo dito. So, ito yung magiging variable natin for routing natin. Then mag-from tayo. So, saan natin kukunin yung routing natin? So, mag-directory tayo. And then, pupunta ka ng src. And then, nasan ba yung file natin? Nasa components yon. And then, eto siya, top bar. Okay? So, after nyan, ang next na gagawin natin dito sa loob, magdi-declare lang tayo ng gantong symbol. Okay? So, after nyan, meron kayong less than sign. Then, tatawagin nyo yung top bar natin. And then, i-close nyo yung top bar na yan. Okay? So, after nyan, check ulit natin. So, mag-npm start tayo. Ayan. So, mapapansin nyo, ito yung Facebook, ano natin. Wala kasi pa tayong CSS, kaya hindi pa maayos yung nakikita nyo.